siyang gusto. Yun ang siya siyang gusto. Magandang umaga po sa lahat. At meron siya bibigay lahat ng Ganda na po natin yung sarili. Patinaan na lang po mga sir. Ibayin po natin ang Panginoon sa Espiritu at Katotohanan. Unang awitin po dito sa page 12. Amazing Grace. Amazing Grace. Ready? Sing. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious is that grace appeared, the heart I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. His grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. Sunod pong awitin dito sa page 485. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. Ready? Sing. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from the world of care and leads me at my Father's throne. Make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and oft escape the tender snare by thy return. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share, of those whose should spirits burn with strong desire for thy return. With such I hasten to the place where God my Savior shows His face, and gladly take my station there, and wait for this sweet hour of prayer, sweet hour
to Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since He bids me seek His face, believe His word and trust His grace, I'll cast on Him my every care and wait for the sweet hour of prayer. Tayo po dadawag din sa, tayo po yung mananalangin, magsita dito tayo. Unang panalangin po ni Brother Mac. Ay payamak po ang lalaki sa amin. Pamahal, Diyos sa may finance na bla. Parang po salamat. Nakatupad lang yan na naman, yan yung kaurasan na hindi. Parang sa banda ka, yung espiritu, kita po po. Pasalamat po, yung patuloy mong pagkagkaya ng Diya, ugod at pag-asa, yung timuling yung pagkakataon nila. Salamat po ita, hindi lamang sa Tepamil, ano mas mintiya kami ng sitwasyon o kabilan, para po salamat ita, inyayari ang pagsubok, problema, hindi na mga solusyon at pagtasan. Kabanan, salamat po yan kaurasan na ini, sana maging karunugod, kaya ang banalayan, siyayin nila kaya ang sarili. Sana patawaran mo kami, kung ano nagawa mo, paano ka sana, isip, mano, dapat. Pagkakataon ko salamat, sana yung kaurasan na ini, yung gagawa ini, nilang yung kapayapan, lalo na, kaya kami patla. Pa, kung kapatid niya may daon niya, may kasabang yung kaurasan na ini, lalo ko yung taray ng kabilan, problema, lalo na sa kung daranas na naman klaseng sakit. Sana yung pa, yung mga kapagdanan, pinuri pa kaya pa nila, pinuri pa pa banda kayong agaw, at kaya bili lang sa asawa, pinuri kaya. Kumain mo naman ipan, dapat salamat, yung grasya, pagtasan, protection, kaya nga pa po. Pinuri yung linya ng siga na kapagdanan. Sana yung pa, kapag mi papunta ko, yung kaurasan na yun, matag mo sana mataya. Kaya nga manong ipagkalog niya yung kaurasan na yun, pa, sana panatilian mo lang ang kaya ng puso, kaisipan, pangagamit mo lang ang kaya ng adodo kami niya, kaya kapag mi gamitan mo ito, patuloy mo sana ang kabayanan at timulit pa kabayan mo lang, pagdagamit mo yung karelang ibabata. Yung karelang pagbigas ng panaluyo. Para nakapunta kami salamat. Kaya kung yagaligan ang kayadwanan niya, kapasalamatan, kaya abot niya kaya ang banalayan ako. Kapamilatala mo kong Kristo Jesus, kaya ang tagapagligtas. Amen. Nakawitin pa po bago ang banal na pagbabasa na ay pizza with 541. Carry with me. Carry with me, oh my Savior. Ready? Sing. Carry with me, O my Savior, for the day is passing by. See the shades of evening gather, and the night is drawing nigh. Carry with me, blessed Savior, lead me not till morning light. For I'm lonely here without thee, tarry with me through the night. Deeper, deeper grow the shadows, paler now the glowing west. Sweep the night of death
advances shall it be the night of rest. Tarry with me, blessed Savior, lead me not till morning light. For I'm lonely here without thee, tarry with me through the night. Tarry with me, O my Savior, lay my head upon thy breast, till the morning, then awake me, morning of eternal rest. Tarry with me, blessed Savior, give me not till morning light. For I'm lonely here without thee, tarry with me through the night. Ay, po dadako dito sa banal na pagbabasa, pangunahan ni Brother Ted. Isang magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Atin pong basahin yung aklat ng Deuteronomy, chapter 28, verse 15, 16, patuloy po 22, 45, 46. Ito po nakasal. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at kanyang palatuntunan sa aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpahin ka sa bayan at susumpahin ka sa parang. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pag-ani. At kanilang habulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at habulin ka at aabutan ka hanggang sa magiba ka, sapagkat hindi mo dininig ang tinig ng Panginoong mong Diyos upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. At ang mga yaoy magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. At mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Sangawitin pa po bago ang banal na pag-aamin, Brother Will. 528, The Lily of the Valley. I have found a friend in Jesus. Ready? Sing. I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and makes me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble is my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken, and all my sorrows borne. In temptations is my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me, and Satan stem me sore, though Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me
nor yet forsake me near. While I live by faith and do His blessed will. Walls of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna is my hungry soul shall fill. Then sweeping up the glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. At pinada ako dito sa banal na pag-aaral, paunahan si Brother William. Magandang umaga mga kapatid. Maraming salamat po sa Panginoon. Tayo magkakat na naman po sa ating pagkukulan sa bawat unang araw po. Sa linggo. Alam niyo po, ito yung talagang banal na utos na inutos natin ng Panginoon na ganapin natin sa bawat unang araw ng isang linggo. So nakapaloob dito yung pag-aaral at yung mensahe sa kanyang magsalita. Isang maikling pag-aaral po mga kapatid, no? Parang kaliwanagan lang. No? Alam ko, ilang beses na rin pong naiaral to na nasabi. Pero minsan mayroon kang na tatanong about itong topic natin. So, parang ano lang, review na lang. Anyway, pag-aralan po natin ulit. So, magandang umaga po muli. But, forward yata. Right? Na. Mag-forward yan. Okay. Ano ba yan? Ano ba yan? Ating brad, and then let the pali to get na. Ano na mga niya kami ito kaya? Sige na mga brad. Wala lang yung iba. Mika. Mika, patingin nga ng isa. Ano yung kanyang pamit ito dito kaya brad? Apa, balik yan brad. Ano? Dito siya sa balik. Aray. Sa ayan. Oops, sobra na brad. Sobra na. Sobra na, sobra na. Nawala lang yung unang brad. Ah. Yan, wala yung una rito. Ito na. Yan, okay. So, ito po yung pag-usapan natin ngayon. Sorry po, video na tag-glitches lang. Church of God or Church of Christ? Diba, mga tanong natin yan eh. Bakit hindi Church of God? Bakit hindi Church of Christ? May nababasa naman tayo dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 1. Sabi niya, sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, tignan ko yan, Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga tuwid bagay, sa mga pinagiging banal kay Kristo Jesus, na tinawag ng mga banal, na kasama lahat ng mga nagsisitawag, sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo sa kanila, sa ating Panginoon. Dito mga kapatid, mayroon pong sulat si Pablo na sabi niya, sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. So meron siya tinatawag na Iglesia ng Diyos sa Corinto. Diba? So, bakit sinabi ng Iglesia ng Diyos? So, dito may pangalan, Iglesia ng Diyos.
At dito rin po sa 2 Corinthians chapter 1, verse 1, si Pablo na apostol ni Yeso Cristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos. Again, Iglesia ng Diyos na naman, o Church of God, na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong bayan. Ito pong dalawang verses lang na po, ito mga kapatid. Dito natin mababasa ang Iglesia ng Diyos. Maliban sa mga iba, wala na po tayo mababasa. Okay. Ano po ba yung another name? So may mababasa tayong Iglesia ng Diyos, di ba? Kanina, doon sa 1 Corinthians, saka sa 2 Corinthians. May nabanggit doon, Iglesia ng Diyos o Church of God. Ngayon, ano pa man tawag? Ito. Dito po sa Hebrew chapter 12, verse 23, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay. Again, meron na naman iglesia. Pero ito naman, iglesia ng mga panganay o Church of the Firstborn. Actually, meron po church na hanggang ngayon tinatawag pang Church of the Firstborn na nagtatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. So dito naman, Church of the Firstborn, di ba? So kung may pinagbabasihan tayong Church of God kanina, Iglesia ng Diyos, may nakasulat din na Church of the Firstborn. So, pag-aralan natin, ano ba talaga tatawagan tayo? At dito naman, sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 1, si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga iglesia ng mga taga-Thessalonica. Church of the Thessalonians. Meron naman Church of Thessalonians. Diba? Ano ba talaga? Diba? Church of the Firstborn, o yung Prototokos, Church of God, o Church of Thessalonians. Sa Diyos Ama at sa Panginoong Yeso Cristo. Kanina mga kapatid, dun sa una, sabi nga, sa mga banal, ang kausap po ni Pablo doon, taga-Roma. Diba? Roma. Tapos ito yung mga naaralan na. So, nako-conflict po ba kung tawagan natin siyang Church of God, Church of the Firstborn, Church of Thessalonians? Pansinin niyo po mga kapatid, nung mga unang araw, di ba, pine-persecute na yung mga Kristiyano Tapos sasabihin mo pa, Church of Christ, ilalagay mo sa bahay mo. Talagang pe-persecute ka ng mga Roman, no? So, mayroon silang sinasabing Church of Thessalonians. So, mamaya, makikita pa natin na marami palang pangalan na tinatawag yung mga Kristiyano noong unang panahon. So, ang tanong, bakit tayo naging Iglesia ni Cristo o tinawag na Church of Christ? Actually, tayo, Iglesia ni Cristo. Kaya lang, sasabihin ng iba, bakit ni-English nyo? Ini-English natin. Kasi nga, meron siya, para mayroong distinction. Kasi di ba, pag sinabi mong Iglesia ni Cristo, sino pumapasok sa isip nyo? Yung 1940, yung Iglesia ni Manalo. So just to magkaroon ng distinction, Church of Christ. So ano pa po? So, sabi niya, ano naman yung mga sitas na nabanggit naman ng Church of Christ? Okay. O yung church natin. Ito. Magbatiyan nga kayo ng banal na halik, kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Roma 16. So dito lahat sabi marami. So yung iba yung mga nag-aaral sa mga Bible school, yung mga nag-aaral ng history, hindi raw kung mababasa mo nga dyan, yung church small letter siya hindi daw siya proper noun. So, ano yun mga ano-ano nilang discussion nila doon. Sino bang nung panahon doon, wala pa namang pinag-uusapan na grammar wala pa namang proper noun, wala pang adverb, o kung ano pinag-uusapan. Anyway, so dito po, mababasa natin, sabi nga, Church of Christ. Binabati kayo sa lahat ng mga iglesia ni Cristo. So nabanggit na po dito yung iglesia ni Cristo. Roma 16. At dito naman po, yung po sa Romans 16 verse 16 po yun. Dapat kung gusto nyo matandaan. At dito naman,
Sa 16:18 ng Mateo, ito yung sinasabi natin. Ano sabi niya? At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw na Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanya. Ang ibig sabihin lang po nun, at ang pag itatayo ng ating Panginoon, ng kanyang iglesia, kahit ang pintuan daw ng mga Hades, hindi mapipigilan. Anong ibig sabihin nun? Kahit ang kanyang kamatayan. Ang Hades kasi sumisimbolo po yan ng kamatayan. So kahit mamatay siya, hindi mapipigilan ang pagtayo ng iglesia. Diba? So sinasabi nito, sa ibabaw ng batong ito, pansinin niyo po ito, itatayo ko ang aking iglesia. Diba? Kung bigyan lang natin ng ng parang simple na, sabi nga, common sense o ano. Pag nagtayo ka ng bahay, diba, nagtayo ako ng bahay, so hindi ko naman sasabihin kay Brother Michael yun. Diba? So sa akin yun, diba? Pag nagtayo, o kaya kung sino man na nagtayo, sa kanya yun. So, ito po yung sinasabi natin na bakit pinangalan natin sa iglesia ng ating Panginoon. Okay. Ano pa po yung mga 7 churches? Actually, ang dami po yung mga churches na mababasa natin sa Biblia. Ito pong sinasabi kong 7 churches na to, ito po yung mababasa nyo sa Revelation chapter 2, 3 at patuloy po. May binanggit po rito na may mga iglesia na tatamaan ng destruction of Jerusalem. So siguro po, alam niyo po na, noong 67 AD, na-distract yung Jerusalem. Ngayon, mayroong 7 specific na iglesia na madadamay, tatamaan. Pero, pinaalalahanan sila ni Juan. Kasi lahat po ng 7 iglesia na to may kapinsanan, may kapintasan. Yung iba, nakikipag halubilo sa mga ente. Yung iba naman, pinapayagan yung mangaral yung mga babae. So, marami silang kapintasan. Ngayon, ano yung mga iglesia na to? Sabi ko nga noon, hindi sila tinawag na Church of Christ kasi nga, during that time, under siege po yung mga Kristiyano. So, ano yung mga iglesia na tinawag sa kanila? So, ito po yung Church of Ephesus. Ephesus, di ba? Para yung sa atin dito, Church of Christ Dolores. Tinanggal lang yung Christ just to para may tago, Church of Dolores. Ano pa yung isa? Church of Smyrna, Church of Pergamos, Church of Thyatira, Church of Sardis, Church of Philadelphia, at yung panghuli, Church of Laodicea. So yun po yung mga nakatayong iglesia na direktang matatamaan po ng pag-distract ng mga Roman sa Jerusalem. So yan po. So ang dami pong mga churches. So, maraming churches po talaga na ganito ang pinapangalan. So ngayon, why Church of Christ? Nabasa natin, Church of God, Church of the Firstborn, Church of Thessalonica, so marami. So, why? Bakit naman tayo pinagak natin yung Church of Christ? So, ito po yung mga reason para magkaroon po tayo ng idea. Sa John 16 verse 15, ito po sabi, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinasabi ko na siya'y kukuha na sa akin at sa inyong ipapaya. Ang keyword po dito mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. So lahat ng daw sa Ama natin Diyos, kay Kristo. O sabihin natin, Church of God yun, kay Kristo pa rin. Di ba? Kay Kristo pa rin. Sabihin natin, Church of Christ. Ano ibig sabihin? Baliktarin mo lang yun. Sa Ama pa rin. Di ba?
John 10:30, ako at ang Ama ay isa. Actually, yan ang ginagamit ng mga oneness eh, di ba? Kaya yung si Jesus Christ daw, siya din yung Ama, at yung Ama, at isa-isa sila. No? Pero yun po ang ating mga dahilan na kung bakit Church of Christ ang tawag natin. Same din siya doon sa Church of God kasi iisa lang sila. Mamaya, mayroon pang ibang malalim na explanation. At ang lahat ng mga bagay ay iyo. At ang mga iyo ay akin. Diyan sa 19:10. So, inuulit niya eh, di ba? Ang mga bagay na nasa Ama ay akin. Di ba? Ako at ang Ama ay isa. At ang iyo, at ang mga iyo ay akin. So, iisa lang. Di ba? Pag sinabi mo Church of God, kay Jesus Christ din. Yung Church of Christ, sa Ama din. Di ba? Pero, siyempre tanong natin, bakit hindi na lang Church of God? Okay. Patuloy po. Okay, kanina. Jesus is God. Agree po kayo? So, marami tayong nung nandito siya, but siya'y galing sa Diyos at nagkatawa-tao lang siya. At ngayon, nasa kanang kamay na siya ng Ama, ano siya? Diyos siya. Ngayon, kung tawagan, nung sabihin po sa Mateo, sa John, at ni Pablo sa 1 Corinthians at 2 Corinthians na sinabing Church of God, kung mapapatunayan natin ang ating Panginoon ay God, wala pong problema. Di ba? Siya din po yun. Ito, John chapter 1, verse 1. Nagpasimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. So maraming mga ibang sekta, lalo na yung kay Manalo, sinasabi, yung salita daw, yung salita lang. Napakasimple eh. Di ba? Ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Simple lang. Kahit anong salin lang. Nakakaiba lang yan kung gagamit ka ng ibang Biblia. Diba? So napakahirap ng explanation mo kung maghahanap ka pa ng ibang Biblia. Pero sa atin, simple lang po thinking, simple thinking lang, makikita natin, ang ating Panginoon ay Diyos. Ano pa? John 1:14. At nagkatawang tao ang berbo. Pag sinabi mong word na nagkatawang tao, ano ibig sabihin? Tao siya. Hindi siya dating tao. Hindi siya dating tao kasi nagkatawan lang. Di ba? Yung mga naniniwala sa mga multo-multo nun, di ba? Nagkatawan siya pusa, nagkatawan siya ng aso. So, ibig sabihin, di naman siya pusa o aso, galing siya ng tao. So, dito naman, nagkatawan siyang tao. Hindi ibig sabihin Diyos siya. So, ngayon po, wala pong pagkakaiba, sabi nga ng mga nauna, kung yung sinasabi ni Pablo doon, Church of God, is similar to Jesus Christ. Kasi, nakatayo na po yung iglesia nun eh. Di ba? Diyos na ang ating Panginoon. At yung inaaralan niya ngayon, mga Hebrew. Di ba? So, kailangan i-emphasize niya si Jesus Christ ay God din siya. Diyos siya nun. So, kung sabihin ba niya, iglesia ng Diyos, iglesia, at kung papansinin niyo yung kanina, sabi niya, sa mga pinagiging banal, mga banal yun eh. So wala pong magiging problema kung tawagan natin ngayon ang ating pangalan na Church of Christ. At dito pa, di ba? Ito, nung si Thomas, di ba? Hindi siya makapaniwala na ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Sabi niya, gusto ko, tusukin ko yung butas mo dito. Ipasok ko yung kamay ko sa daliri mo. So nung magawa niya yun, nabigla siya, sabi niya, at sumagot si Tomas sa kanya at sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi nung iba, nabigla lang yan eh. Nabigla lang daw si Pablo, ay si Tomas, di ba? Para bang pag nakita, para bang pag may biglang tumalon na po sa, ay Diyos ko. Parang gano'n lang daw. Hindi naman gano'n ang pagkasulat ng Biblia eh. Di ba? Hindi naman nakukuha sa bigla-bigla. Sabi nga niya, di ba? Nakaalalay ang banal na espiritu sa pagsulat ng Biblia. So dito, ang sabi ni Pablo, Panginoon ko at Diyos ko. So, ano lang, huwag na natin pahabaan yung mga discussion. Kung ano lang kasulat. At dito din sa Titus chapter 2 verse 13,
ito sabi, na hintayin niyang mapalad na pag-asa at ang pagkakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Diyos at tagapagligtas na si Yeso Kristo. O ngayon, meron na naman ibang paliwanag. Dalawang tao daw po ang pinag-uusapan dito. Yung Ama at saka si Jesus Christ. Pwede rin eh. Pwede yung ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos. Yung Ama daw yun. At tagapagligtas na si Yeso Kristo. Yun ang explanation nila. Di ba? Pero pagkabasa mo pa lang, ang dakilang Diyos, kukunin mo lang yung context, di ba? Mayroon sinasabing contextual analysis. Tignan mo dito. Sino ba yung tinutukoy niya dito? Iisa lang ba to o dalawa? At dito naman, sa Hebrew 1:8, ito yung sinasabi natin. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. So yung sabi naman ng mga iba, ang Diyos daw dito ang luklukan. Kasi sinabi luklukan. So, diba? Para makalusot na kung ano-ano. Ang ibig sabihin, yung kapangyarihan, di ba? Pag sinasabi mo, yung luklukan mo, yung kapangyarihan mo, ibig sabihin, ikaw ang nakaluklok doon. Kung sino man ang nakaluklok doon, sa upuan na yon, siya yung sinasabi ng Diyos. Ang nagsabi po dito, ang Ama, ngunit tungkol sa anak. Ang Diyos Ama po nagsasabi dito, ang iyong luklukan o Diyos. Diba? Bibigyan mo ng ibang paliwanag yan, ang luklukan ng Diyos. Diba? Okay, so tapos na tayo dyan. Alam natin, ang ating Panginoon ay Diyos. So kung siya'y tawagin man Church of God, Church of Christ, kanina nakita natin, isa lang sila. Kung ano yung sa Kanya din. At ano yung sa Ama sa anak din. Okay. Balik ngayon tayo. Meron bang hula? Okay, meron po. Ito yung Old Testament prophecy. Dito po sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ito sabi, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. So si Yesu Kristo po ito sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala, ito po yung iglesia, pamamalahan niya yung iglesia, ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, Jesus Christ, the Savior, the Anointed One, the Messiah. Ibig mo sabihin nun, kaya kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So, sinong tinutukoy dito? Ang ating Panginoon. So, sa ating Panginoon, may ulat. So, kailangan ibigay natin sa Kanya yung si mamamahala at may nakaatang sa Kanyang balikat. Yun nga, di ba? Yung nagsakripisyo siya para sa atin. So, kailangan pangalan natin sa Kanya yung iglesia. Ngayon, yung mga, alam niyo po ba yung sinasabi natin, yung mga Israelites na sila yung chosen one, na ginagalang pa natin yung mga Israel hanggang ngayon na sila yung pinili ng Diyos. Alam naman natin, wala na pong Israel ngayon, di ba? Kristiyano na, kasama natin. Kasama na tayo. Kasi kung sinasabi natin mayroon pang Israelites, ay hindi tayo kasama. Okay, ano po bang intindi nila dito? Ang intindi nila dito, hindi daw po si Yesu Kristo to. Bakit? Pansinin niyo po to. Sapagkat sa atin ay ipinanganak. Ang ipinanganak, past tense, di ba? Dapat daw, kung prophecy yan, ipapanganak. Kaya lang ipinanganak. Ang sinabi daw dito, si King Ezekiel daw to. Nung panahon nila. Eh kung si King Ezekiel yan, ano yung pangalan niya kamangha-mangha? Yung Ezekiel ba kamangha-mangha? Diyos ba si Ezekiel? Diba? So, malabo yung sa kanila. Pero tignan niyo po yan, mga Udyo na yan. Israelites ng una. Diba? Hebrew ang tawag sa kanila ng una. Pero, ang interpretation po nila dyan, hindi si Jesus Christ. Si Ezekiel daw. Pero, paano mo napasok yung kamangha-mangha? Kamangha-mangha ba yung pangalan ng Ezekiel? Makapangyarihan Diyos ba siya? At wala siyang hanggang Ama. Eh, namatay na nga eh. At hindi na nga natin pinapansin ngayon yung pangalan niya. Pero, yung istorya niya,
Nirerespeto natin. So, may pula po sa ating Panginoon sa kanyang pagdating. So, ngayon, balik tayo, White Church of Christ ulit, di ba? Gaya ng dito, yun, ito na po. Patapos na po tayo. Ano po sabi sa Acts 20:28? At ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia. Iglesia ng Panginoon, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sino po bumili? Ang ating Panginoon Jesucristo. Pag binili mo po ang isang bagay, Sa kanya na. sa kayo na, di ba? Pag binili mo, sa iyo na. So, yun po. Kaya, Church of Christ. Binili niya sa kanyang sariling dugo. At dito, sabi niya, 1 Peter 1:18-19, na inyong nalalaman na kayo tinubos, hindi sa mga bagay na nasisira. Hindi tayo binili ng pilak lang o ginto, na inyong walang kabuluhan para sa pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng mga magulang, kundi ang mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay, ang dugo ni Jesus. So, pinagbili po sa ang pinambayan niya sa atin, dugo ang kamatayan. So, karapatan lang po na tawagin natin ating iglesia na Church of Christ. Anyway, ang sa kanya daw ay sa Ama din. At ang sa Ama ay sa kanya din. So, walang problema. Kaya lang, ang ipinangangaral po kasi natin ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo. At siya yung nagtayo ng iglesia, kaya nakapangalan ang Iglesia ni Cristo. Binili niya, sa kanya yung hula, at lahat sa kanya. Ito na. Ito na po. 1 Corinthians chapter 15, verse 24-28. Pasinin niyo po ito, Papasahin ko. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya, ang niya po rito ang ating Panginoong Jesucristo. Ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Ang kaharian po ang iglesia sa makatuwid bagay sa Ama. Mayroon daw kung ibibigay ang ating Panginoon sa kanyang Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at ang lahat ng kapamalan at kapangyarihan. Dahil nga natin yung iglesia, sapagkat kinakailangan siya maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ang kanyang mga talampakan ang lahat ng mga kaaway. At ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Nalipol na po niya ang kamatayan kasi nabuhay na maguli at hindi na namatay, nasa kanang kamay ng ating Amang Diyos. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paka. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yung nagpasuko sa lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayon, kailan po mapapasuko lahat ng mga bagay? Kasi yung kamatayan, natalo na niya. Nabuhay na maguli. Pag tayo po, pag bumalik na siyang muli, at nabuhay tayo, lahat naman po kasi mabubuhay di ba? Kaya masama, kung mabuti, mabubuhay na maguli. Kaya lang, magkaiwalay. Yung masama, sa buhay na walang hanggan, nakaparusahan. Yung mabuti, buhay na walang hanggan, nakasama ang ating Panginoon. Ngayon, pag yun, napagtagumpay niya na, ito sabi, ang anak rin ay pasusukin, siya din po ay susuko. Ang anak rin ay pasusukuhin naman sa nagpasuko sa lahat ng mga bagay. Sino yun? Ang ating Diyos. Sa Kanya. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ito kung pansinin nyo. Kung magkagay darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Ibibigay niya Yan ang susunod. Ibabalik niya yung iglesia. Susuko para maging isa na lang lahat tayo. Mayroon tayong isang Diyos Ama, isang Diyos Anak, isang Diyos Espiritu, ito sa bagay. Ngayon, kung sasabihin mong iglesia ng Diyos, okay, ano lang, paano niya ibibigay? Yan ang kapangalan na sa Diyos, di ba? Hindi niya mapapasuko. Yun po yung isang explanation natin. So, kailangan, iglesia niya, kaharian niya, pinamumunuan niya, kinasal niya. Sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 18, siya yung ulo ng iglesia.
So yung pamumunuan niya ngayon, isosoli na niya ngayon sa Ama pagkatapos ng lahat ng pagka-second coming niya. So ngayon, kaya po, tama lang po natin sabihin na ang iglesia na itinayo niya, Matthew 16:18, siyang nangunguna, Colossians 1:18, at mga nabasa natin sa John, at ito po, na binili niya sa kanyang dugo, ang tamang pangalan po ay Church of Christ. Tignan niyo po daw, Church of Christ, later they say. Mormon, Church of Christ ang tawag. Church of Christ, tapos. Church of Christ, Baptist. Church of Christ, Fourth Watts. Tama po yung lahat eh. Hindi lang tama yung aral nila. Sino lang ang gumagamit ng Church of God? Si Soriano. Ngayon, nagpapalit pa ng pangalan. Di ba? Tapos may isa pa siya kasama doon dati na yung tatlo sa side niya, di ba? Tumiwalag, di ba? Nagtayo ng sarili. Kasi ayaw maniwala doon sa pangalan niya. At sino pa na gumagamit lang ng Church of God? Yes, si Armstrong. Hindi si Neil Armstrong. Ano ba? Albert ba? Albert Armstrong. Na siya yung gumagawa ng Church of God. Iba naman ang paniniwala niya yun. So maliban doon, kahit yung mga maling iglesia, Church of Christ pa rin ang nire-recognize nila dahil sa mga pinag-usapan natin. Yung iglesia ni Cristo nga, kahit hindi nila pinaniniwalaan Diyos siya, pero ipinangalan pa rin sa Kanya. Dahil yun po yung tama. So yun po yung explanation natin kung bakit Church of Christ. Diba? Kasi nga, binili niya, itinayo niya, sa Kanya yun, at may pula sa Kanya. Yan po ang sinasabi. Ngayon, napaka-importante po yan. Importante po yan, di ba? Huwag natin kasi sabihin na isa lang naman ang Diyos eh. Yung sinasamba nila, isa lang. Mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos po, napakaigpit sa kanyang mga utos. Diba? Tingnan niyo po, si Moises. Bakit hindi nakarating si Moises sa lupang pangako? Diba? Napakasimple lang eh, di ba? Sabi niya, sabihin mo sa bato. Hindi niya sinabi, pinukpok lang. Pero yung ganung dahilan lang, hindi na siya napasok doon sa lupang pangako eh. Di ba? Ngayon, kung sasabihin natin, naiintindihan naman ng Diyos to eh. Ay, hindi po. Baka tayo hindi nakakaintindi. Ang Diyos po, napakaselan eh. Diba? Pag sinabi niya utos ay utos. Ang bilin ay bilin. No? Huwag tayong gumawa ng sarili nating paniniwala. Marami. Si Ananias, di ba? Nangako siya na yung pagbebenta ng lupa, ibibigay niya lahat. Kaya lang, nung nakita niya malaki, hinati niya, binigay na lang niya kalahati. Di ba? Okay naman yan, di ba? Bilang tao. Pero ano sabi ng Diyos? Eh, nangako ka eh. Sabi mo, buo, binigay mo kalahati. Ano po parang sa binigay sa kanila? Mag-asawa sila, ano binigay? Pinatay. Namatay po. Ganun kasimple lang kung sa tao ganun kasimple. Pero sa Diyos mo, hindi. Ang Diyos, tapat siya. Pag pinangako niya. Kaya pag ang tao, kaya magkasala ka lamang ng konti, pag hindi mo pinagsisiyan, may paglalagyan po tayo sa ating Diyos. Huwag natin sabihin mali. Si Moises, di ba? Ang hirap ng pinagdaanan ni Moises. Pero dahil lang doon sa pagkakamali na dapat sabihin pero pinukpo. Sabi niya, tignan mo na lang. Pinakita niya eh. Tignan mo na lang. Yung lupang pangako. Pero hindi ka makakapasok dyan. Pero alam naman natin naging dapat si Moises. Ngayon, si Uriah. Napag-aralan natin dito, di ba? Nung buhat-buhat nila yung karo. Siguro, kahit tayo, kahit ako, gagawin ko yun eh. Di ba? Nung binubuhat nila yung karo, tapos mahuhulog. Kayo, kung kayo, anong gagawin nyo? Tayo. Di ba sasawin natin? Banal yun eh. Nandun yung mga banal na kasulatan. Sinalo niya. Anong nangyari? Namatay. Kasi may utos, bawal hawakan. Di ba? Bawal hawakan. Di ba? Nasabihin ng tao, nagmalasakit naman si Uri eh. Ayaw niya mahulog yun eh. Hindi, may utos eh. Kahit anong mangyari, huwag niyong hahawakan yan. Ark of the Covenant. Yeah, yung Ark of the Covenant. Yung nahanap ni Indiana Jones. Akala niya tama yung gagawin niya. Mali po yung sa Indiana Jones, huwag niyo paniwalaan yun. Akala niya tama. So yun ang sinasabi ko, hindi yung akala natin
pwede na. Di ba? Napakasimple. Kahit siguro po ako, gagawin ko yun. Di ba? O kahit kayo. Nakikita mo na uhulog yung napakabanal na kasulatan. Hindi mo sasaluhin. Kaya lang may utos, huwag mong hawakan. So, ganun po. Ganun po kami na. Kaya, pag sinabi dito ng ating Panginoon, sinabi mo, ito yung pangalan natin, Iglesia ni Cristo. Kasi yan ang isusuko niya. Dapat kasama tayo doon. Dahil kung hindi ka kasama na. Susuko. Of course, meron tayong mga dahilan. Yan yung gift natin eh. Yun ang gift na binigay sa atin ng Diyos. Ano yung gift niya? Freedom. Meron tayong kalayaan, pumili ng gusto natin. Kaya si Jesus Christ nga, tinuturuan pa tayo eh. Ano sabi niya? Kung hindi kayo naniniwala na may pagkabuhay na magulit, uminom na lang kayo, kumain na lang kayo, magsaya na lang kayo, sige. Dahil bukas wala naman kayong pakialam. Tinuturuan pa tayo eh. Kung talagang ganun ang gusto natin. May mahaba na po, parang naging message na. So ganun po, no? Yan po yung naging dahilan kung bakit po Iglesia ni Cristo ang tawag sa atin o Church of Christ. Meron pa katanungan? Maliwanag na yun. So kung wala po, maraming salamat po at magandang araw po. Sa ngayon din po bago ang commemoration. Ako na ni Brother Gian at ni Brother Morales. Page 283. Near the cross. Jesus, keep me near the cross. Ready? Sing. Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my ransom soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There's a bright and morning star, shed his beams around me. In the cross, be my glory ever, till my ransom soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day with its shadows o'er me. In the cross, be my glory ever, till my ransom soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my ransom soul shall find rest beyond the river. Happy
Kandidata ako dito sa commemoration pangunahan ni Brother Gian. Magandang umaga po, ating lahat. Kaya nga po pala idadawa po sa mga, isa po sa mga lagang bahagi ng ating pagsama. Ito po ang commemoration. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 and 24. Ito po ang nakasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa iyo, ng Panginoong Yesus, ang gabing siya'y pagkalaloy, dumapot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat ay kami pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo po yung mga Ama Banal, gusto po namin mga Panginoon sa lahat. Narito po ang tinapay na walang lebadura na sumisimbolo po sa katawan ng aming Panginoon. Ay basbasan po ang nasabing tinapay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan upang kami naman po yung karapat-dapat sa pagtanggap ito. At habang pinagpuputol-putol po namin ang nasabing tinapay, ay inihahayag po namin ang pagkikipagtibag namin sa Iglesia ng Panginoon ng isang muli niyang pagdating. At kung ito'y aming pinapabot sa inyong dakong banal, sa pamamagitan lamang pa ng anak, si Kristo Jesus na aming Panginoon dahil na tagapagligtas. Okay. Tira. 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 Baka dun sa likod. Kaya mo po sa likod. Hindi ako kumain po sa likod. Atin po ngayon magpapatuloy. Ito po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 25 and 26. Ito po ang nakasabi. Gayun din naman, ginawa ka ng sarong pagkatapos na makahapon sa sinasabi. Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aming dugo.
Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag niyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo din mo na lang. Ang banal, gusto namin mga pangyarihan sa lahat. Narito po, gusto ang sara na may batas ng ubas na sumisimulan po sa bagong itipan ng aking Panginoon. Pinaspasan niyo po ang nasabing batas ng ubas. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Pinisin niyo po ang aming mga puso't isipan upang kami naman po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ito. Tapang ininom po namin na nasabing batas ng ubas, ay hinahayag po namin ang pag-iipagtuman namin sa Iglesia ng Panginoon sa gulo ng problema. Ang lahat ng matil aming pinapabot sa inyong daang banal, sa pamamagitan lamang ba ng bugtong na anak, sa Kristo Jesus na aming Panginoon at ng tagapagligtas. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo naman pagdadako sa ating mananang bagay. Gaya po ng dati, tayo po'y magbabasa ng mga ilang sitas bilang patunay. Dito po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. Dito rin po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan.
ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Huwag magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng gusto. Sana magpapagawa kami na. Tayo ko'y manalangin. Amang banal, Diyos po namin pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, narito po ang salapi na nalikom namin magkakapatid bilang maguloy. Ipasbasan niyo nga po, Ama, na nasabi sa lapi, kung ito po'y magamit lang namin sa ikauulat ng iyong iglesia at sa ikalalagana po ng itong banal na salita. Amang banal, hindi nagpapasalamat po kami sa mga grasya at kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin sa nagdaang sanlinggo. Para naman po sa mga kapatid namin na walang anak buhay, naway pagkalooban niyo nga po sila ng mabuting gawain upang sa susunod po ng isang linggo ay sama-sama po kami makapagbibigay ng saya. Maraming salamat po, Amang Banal. Tandaan pong ito ay amang pong pinaabot sa ipong banal na harapan at aming pong pinamamagitan sa tanging pangalan lang po na itong bugtong na anak na si Kristo Jesus ng aming pong Panginoon at dakilang pagpagligtas. Last niya karinig message ko. Yung title na ng message ko, Striving for the Prize. Striving for the Sa awitin pa po bago ang mensahe ni Brother 174. Sing to me of heaven, sing the song of peace. Ready? Sing. Sing to me of heaven, sing that song of peace. From the toils that bind me, it will bring release. Burdens will be lifted that are pressing so. Showers of great blessings o'er my heart will flow. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all. Sing to me of heaven as I walk alone, dreaming of the comrades that so long have gone.
In a fairer region among the angels strong, they are happy as they sing that old sweet song. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven, sweetest song of all. Sing to me of heaven tenderly and low, till the shadows o'er me rise and swiftly go. When my heart is weary, when the day is long, sing to me of heaven, sing that old sweet song. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all. At pinadala ko dito sa mensahe pang ni Brother Palor. Pakinggan ko na. Bumasa niyo na lang. No? Magandang hapon kayo at ito po'y napili kong siyang mensahe sa araw na ito. Striving for the prize. Pagsumikap para sa gantimpala. Ito po yung pinakatitulo ng aking mensahe. Kung buksan ninyo yung Filipos 3:14. Filipos 3:14. Ganito, si Apostol Pablo ay ginamit niyang alimbawa at inilarawan ang isang taong tumatakbo sa paligsahan kung susuriin sa buhay ni Pablo bilang udyo. Siya ay malapit na sa kasakdanan. Dito sa 3 ng Pilipos, magsimula tayo sa 5, na tinuli sa 8 araw mula sa lahi ni Israel, mula sa angkan ni Benjamin, yung mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa pagsisikap ay manghuhusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan, nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay sa akin ay pakinabang, sabi niya. At inari kong kalugian alang-alang kay Kristo. Oo, ang lahat ng mga bagay na inari kong kalugian dahil sa dakilang kagalingan ang pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugian sa lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tabuhin ko si Kristo. Dito sa 9, at ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katawiran aking sarili sa makatawid bagay sa kautusan, kundi ang katawiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Subalit, napag-isip-isip niya ang lahat ng ginawa niya ay walang alaga. Kung ikaw kumpara mo sa kadakilanan ng ating Panginoong Jesucristo, dito sa 8:9 ng Hebreo, sabi niya, oo, lahat ng mga bagay, ulitin ko, oo, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugian dahil sa dakilang kagalingan ng ating pagkakilala kay Kristo Jesus.
na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugian ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katuwiran sa sarili ko sa ako'y bagay sa kautusan. Okay. Tayo, mga kapatid, sa kalagayang Kristiyano, bilang Kristiyano tayo tinatawag. Sa palagay niyo kaya natin, sa katagalan natin bilang membro sa iglesia, umabot na ba tayo sa kasakdalan, sa karunungan sa Biblia? Kung babasahin ninyo Hebreo 5:12, kapatid. 5:12, 13 at 14. Sapagkat nang kayo'y nangangarapat ng maging mga guro Lakas dahil na sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Sapagkat bawat sumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Tayo po ba'y subulong sa kaalaman, kabadalan, at pag-ibig? Ang unang hakbang upang tayo ay subulong at alamin natin ang kailangan. Kumbaga sa naglalakbay, alamin natin kung tayo'y naliligaw, kung saan tayo naligaw, upang makapagpatuloy tayo muli sa ating layunin. Ngayon, there is something to eliminate at alisin. Ito'y sinabi ni Pablo, dapat alisin natin ang sobrang konsentrasyon sa sanlibutan ito. Kung paano natin kakamtin ng walang hanggang kaligtasan yung eternal salvation. Kung titignan mo natin ang buhay ni Pablo, ni Apostol Pablo, pagdating sa pera, he is a wealthy family. Siya ay mayaman. Pagdating sa kapangyarihan, siya ay isang may impluwensyang tao. He is a member of the Senate. Siya ay membro ng Sanhedrin. Pagdating sa politika, siya ang mismong kinatawan ng kanyang sariling lugar, ang Cilicia. Pagdating sa reliyon, siya ay isang Pariseo. Siya ay nakakaigit sa mga kasinggulang niya. Subalit, ang ginawa ni Apostol Pablo, pinagsikapan niya ang isang bagay, yung tinatawag na internal salvation, walang hanggang kaligtasan. Itinulad niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon. Dapat sana sabihin niya, nasabihin ng Ama, nung nananalangin ng ating Panginoong Jesucristo sa hardin ng Getsemani, sana ganito ang sasabihin sa Ama ng ating Panginoon. Marami akong nagamot. Nakapagpatayo ako ng mga patay. Nagturo ako ng maraming parabola. Nagpalabas ako ng mga sa demonyo. Marami akong pinatawad. Marami akong ginawa. Subalit, kinalimutan niya ang lahat ng mga pinagsikapan niya. Nag-concentrate siya sa isang bagay, the cup of suffering. Tandaan po natin, hindi sapat na tayo ibahagi ng iglesia na pinabibilangan. Ang gusto ng Diyos, maging masikap tayo at masigasig sa pananampalataya. Kung babasahin ninyo ang 1 Corinthians 9:24, 25 hanggang 27, kapatid. Pakalakas mo. Ito ang uling conclusion ko. Dalawang sitas ito.
Hindi pa ganin na nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Yan. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. At ang bawat tao na nagipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsitamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo iniyaong walang pagkasira. Kung may tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran, sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit inaampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling saan mong paraan makapangaral ako sa iba, ay ako rin ay takwin. Sinutupil ko ang sarili kong katawan ni Kanya upang sa aking pangangaral ay ako'y, kung baka sakaling ako'y itakwil. Kaya, ikaw man ay takapangaral ng salita ng Diyos. Kung hindi mo sinusupil, sa iyo nakikita, ikaw na nakapagturo, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw ay matakwil sa Diyos, bagamat ikaw ay nagsusumakit na maipaayag mo ang kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Bilang uli, 12:1, kapatid, yun ang uling sitas kong bibigay. Ebreo 12:1. Yan ang kauli-ulian, kapatid. Kaya't yamang nakukungkog kayo ng makapal na bilang ng mga saksi, tabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuing may pagtitiis, ang takbuing nilagay sa harapan natin. Yan ang po yung kauli-uli ang kong ibibigay na sitas sa inyo. Maraming po salamat. Hindi ako maabang mag-mensahe, kapatid. Kasi importante lang yung mga sitas na gagamitin na yung tama. Closing prayer po si Brother Brian. Sweet by and by, there's a land that's fairer than me. Ready? Sing. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by
sure. Manatili pong nakatayo kaunaan ni Father Dian. Kahit po natin. Ang mamanal, rest namin mga Panginoon sa Ama. Ama, maraming salamat po, Ama. Muli namin po kami lahat sa aming tungkulin upang ikaw nga po ang aming sinungga sa Espiritu. Ama, maraming salamat po, Ama, sa mga grasya at grasya na patuloy niyo pong pinagkakalong sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa lalo na sa kalakasan po na pinagkakalong. Ama, dalangin namin na patuloy niyo po kaming gawin at pagbayan, Ama, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Ama. Kayo po ang mamunang Ama sa aming bawat gagawin, sa aming bawat babalaki, upang ang bawat sa po sa amin na hindi malis na landa sa mga panggalan. Ama, patuloy po kami patawarin, Ama, sa aming mga gagawin. Kung kami naman po ay nakagawa ng pagkasa sa isip, sa salita o sa gawa, hinihingi po namin ito ng pagkakawalan. Linisin po ang aming puso-pisin pa naman upang ang bawat sa po, ang bawat sa po sa amin ay maging karapat dapat po humarap sa mga panggalan. Ama, sa ating mga kapatid na ginamit mo sa mga objekto, nagbigay po ng pag-aaral kayo dito sa isa ng mga dalangin namin. Patuloy po silang gabay ng mga sa Panginoon po sa ilang salita. Sa bawat salitang ginamit nila, Ama, dalangin namin na ito po ituloy mo sa aking puso po isipan upang amin din po magamit, Ama, sa aking pang-araw-araw na pamumuhay at amin din po may bahagi na masanggahan at pagkakas. Ama, sa mga kapatid namin, hindi na ako sa kasama ko. Kung sila man po ay may problema kinakaroon, ang madalangin namin na bigyan mo po ito ng kaligtasan. At kung sila man po ay nasa banig ng pangdaman ng mga patuloy po kung magpapagaling ng mga dalangin namin na iunat mo po ang inyong pagpalang kamay, Ama, kung sila pagalingin, Ama, upang sa susunod ng sa linggo, sila po ay aming makasama pupuri at sumasamba sa libingan ng Diyos. Ama, sa aking pagpansamantalang pag-ibahin mo rin ang kakapatiran, dalangin namin na ihatid mo kong palapa ang bawat sa amin, Ama, at nandun po namin, Ama, ang aming mga pamilya na nasa mabuti kong palagay. Ama, maraming salamat po, Ama. At sa lahat po ng aming pagpuli, pasalamat kayo po yun. Kaya aming po pinapagawa sa inyong banal harapan na tanging pahalalaman po na inyong tutunan na si Jesus na ito ay nagpapagbigas. Amen.